morning po naisip kong gumawa ng video. Natatanggap kasi akong mga text messages from ibang bansa. Nagsishare sila ng mga problema sa atin. Natutuwa naman ako kasi kahit wala na po ako doon, actually nandito na po ako sa Pinas, nandun pa rin yung trust nila sa akin na i-share yung kanilang problema. Siguro pakiramdam nila, I'm with them. Well, siguro nila na totoo yung malasakit ko sa kanila. Ilang tao na rin yung nagte-text sa akin. Nung una, wala sa isip ko na bakit tiwala sila sa akin na i-share yung problema nila. At the same time, humingi sila ng advice. Ito nga pong isang ito, tinawagan ko siya kagabi kasi very intense yung kanyang problema. Nandun yung awa ko kasi syempre naging rin po tayo, nagtrabaho po tayo sa ibang bansa. Kaya ramdam ko yung walang karamay sa problema. Kaya natanong ko sa kanya kung okay lang ba sa'yo na i-share ko sa Facebook yung text mo. Kasi alam kong maraming makaka-relate na mga OFW dito sa text niya. Umuo naman siya. Huwag na lang daw banggitin yung pangalan niya. Kaya naisip ko, okay, gawa ako ng video at i-share ko nga po. Para alam ko na maraming makaka-relate nito ng mga nagtrabaho sa ibang bansa. Ito nga po yung text niya, babasahin ko po sa inyo. Hello Ate Sandra, nakauwi ka na pala sa Pinas. Kailan ko lang nabalitaan ate. Natatandaan mo pa ba ako? Yung isinama mo sa charts na may dala akong malaking bag na blue. Tinulungan mo pa nga akong magbitbit. Ate, yung amo ko na nilipatan, mabait sila sa akin, nakaswerte din po sa amo. That time po kasi nung na-encounter ko siya sa park, naghahanap siya ng shelter na matutuluyan kasi po nawalan siya ng trabaho. Parang hindi siya nagustuhan ng amo dahil sinagot-sagot niya yung anak. Ganun po yung naging problema niya nung time na na-meet ko po siya sa park. Actually, ito po kasi nag-evangelize po kasi ako noon nung na-meet ko siya. Ayan po. Ate, may problema na naman ako. Nahihiya ako sa'yo pero gusto kong may kausap. Hindi ko kasi masabi dito sa mga kaibigan sa Taiwan. Alam ko, imamarites nila ko ate. Dito kasi ako nalipat sa Kaohsiung. Malapit kami sa dagat. May mga Pinoy dito at naging jowa ko si Mar. Siguro naman po, pwede kong bigkasin yung pangalan ng lalaki kasi hindi naman natin siya kilala. Hindi ko na lang bibigkasin yung pangalan nitong si ate yung nag-text po sa akin. Naiiyak ako ngayon Ate Sandra kasi po halos hindi ko na siya makontak. Yung tatawag ako, busy ang cellphone niya. Pag naman nag-ring, pinapatay niya. Minsan sinasagot naman ako, pero lagi na lang galit. Hindi ko pa nasabi ang gusto kong sabihin, pinapatay na niya ang tawag ko. Awa po. Hindi na ako makapagtrabaho ate ng maayos. Napapansin na ng mga amo ko, lalo na si ama, yung lola po na amo niya. Meron daw ba akong problema sa Pinas? Sinasabi ko na lang na may sakit ang tatay ko pero ang totoo matagal nang patay ang papa ko. Para akong mamamatay ate sa sama ng loob kay Mar. Ate, buntis po ako ngayon ng 2 buwan. Delay na po ako ng 2 buwan. Ramdam ko ate yung pag-iwas niya sa akin. Nagsisisi ako Ate Sandra sa nagawa ko. Paano na ang pamilya ko sa Pinas? Nahihiya ako ate pag lumaki po ang tiyan ko. Sigurado uuwi ako. Ay, sigurado yun.
Gusto ko sana ipalaglag, kaya ako kinukontak yung hayop na lalaki na yun. Dahil wala po akong pera sa abortion, tsaka yung aalalay sa akin sa doktor. Yes, tama po. Ate, pasensya ka na po kung nag-text ako sa'yo. Ihiram sana ako ng pera kahit 10K. 10K lang. Masyadong malaki po yun. Para sa family ko dyan sa Pinas. At yung sweldo ko rito ang gagamitin ko para sa doktor. Baka din po may friend ka na pwedeng umalalay sa akin sa doktor, ate. Ayoko po kasi ng kakilala ko dito, sigurado ichichismis nila ako dito. Mabuti na yung hindi kilala ng mga friends ko dito. Mabuti na yung hindi kilala ng mga friends ko dito. Ayan. Ate, please help me. Ate, please help me po. Nung nabasa ko po ito, medyo, ewan ko, hindi ko alam yung pakiramdam ba. Kasi tad po ng problema, hindi lang isa ang problema niya, napakarami. At hindi ko po siguro hahayaan na magpa-abort siya. Kasi po napakalaking kasalanan sa Diyos yung gagawin niyang yun. At siguro po ang mas maganda ron, hindi natin siya pahihiramin ng ganung kalaki. Kasi pwedeng kapag nakahiram siya ng ganun kalaking halaga ng pera, magagamit niya yung pera niyang sweldo doon sa Taiwan para magpa-abort. Siguro po marami ang relate dito sa ganitong problema sa abroad. Ang may papayo ko lang sa kanya, sinabi ko nga sa kanya na isa-isa lang, yung doon lang tayo sa positibo at tama. Una, sabi ko nga sa kanya, dahil delay ka na ng 2 months, sigurado ba, baka naman, alam mo yun, minsan yung sobra pong stress o yung para ka nang nasa depression, nagkakaroon po talaga tayo ng problema sa menstruation, yung parang kung isip tayo ng isip, medyo nadidelay talaga ang menstruation ng babae. Totoo po yun. Pag po isip ka ng isip, medyo apektado rin po yun. Pangalawa, sabi ko, sure mo yun? Sabi ko, magpiti ka, sabi ko sa kanya. Ganun din, kontakin mo yung lalaki or gumawa ka ng way na makontak yung lalaki like doon sa mga friends niya. Baka sakali makontak mo siya, sabi ko. At kung hindi mo na talaga siya makontak, wag kang magpapalaglag dahil napakalaking kasalanan sa Diyos. Dinagdagan mo pa ng mas napakalaking problema yung gagawin mo. Kaya ang sinabi ko po sa kanya, okay, bilang isang contract worker nga sa ibang bansa, hindi mo pwede kasing ipaalam sa amo mo yan. Ang mangyayari, magbe-break contract siya. At talagang sasabihin niya ang totoo sa amo niya para makauwi siya. Ngayon, dahil nangyari na nga yung ganon, magsasabi siya ng totoo sa amo. May mga amo naman pong nakakaunawa at matulungan pa siya sa kanyang pag-uwi. Bigyan pa siya ng some amount na baon niya pa uwi. At talagang haharapin niya talaga kung ano yung ginawa niya. Para sa akin, sinabi ko nga sa kanya, okay, magpiti ka. Second, gumawa ka ng way para makontak mo yung lalaki sa mga kaibigan niya. At pag hindi talaga panagutan, dahil ang nabanggit niya po sa akin nung tumawag ako sa kanya is yung lalaki ramdam niya na may pamilya sa Pinas. Natural, hindi yun pananagutan. Kaya ang sabi ko po sa kanya,
harapin mo yung consequence na ginawa mo. Iyon po ay yung magbe-break siya ng contract sa amo niya at uuwi siya ng Pilipinas. At dito niya sa Pilipinas, isisilang yung bata. Kaya ang sabi ko sa kanya, pag talagang lumaki na yung tiyan mo, mahalata na ng amo at hindi mo na kayang magtrabaho dahil yung mga symptoms po ng mga na naglilihi, like yung nasusuka, mabigat ang katawan, nahihirapan na magtrabaho, magpaalam ka na. Sabi ko sa kanya. At sa pag-uwi mo, siguro naman, sabi ko, hindi ka matitiis ng pamilya mo. At ang haharapin naman po niya sa kanyang pag-uwi ay yung pamilya niya. Dahil po, hindi po siya hiwalay sa asawa. At, pero syempre po, bilang OFW minsan nagkakaroon ng problema ang mag-asawa. Kaya, ayan, meron din silang problemang mag-asawa. Medyo hindi okay yung kanilang relasyon. Kaya, napakahirap. Pero, sabi ko nga sa kanya, walang mahirap sa humaharap sa problema ng kasama mo ang Diyos. Basta tignan mo lang yung positibo at tamang gagawin mo. Tutulungan ka ng Diyos. Siguro, mga 2 months yung kanyang tiyan. Siguro 5 months, 6 months, pwede na siyang umuwi nun. Ayan. At siguro time to time, siguro everyday medyo makikipag-communicate tayo sa kanya para gumaan yung pakiramdam niya. At least parang, syempre po yung ganyang nasa ibang bansa na hindi niya alam ang gagawin, baka magpakamatay pa, teksan natin para may kausap siya. Ganun po. At, ayun nga po, sana naman makontak niya yung lalaki para kahit paano makapagpalubag ng loob niya. At ang kabilin-bilinan ko po sa kanya, huwag niyang ipapalaglag yung dinadala niya. Ayun po. Sana, maisip niya na ituloy na lang niya yung pagbubuntis niya. At harapin niya sa Pilipinas yung dinadala niya. Ang problema po kasi lilipas din yan eh. Wala pong problemang walang solusyon. Kapag hindi mo na talaga kaya, hanapin mo kung ano yung tama at siguradong matatagpuan mo na magpapabago sa buhay mo. Yun lang po. Nakatulog sa gabi sa